Ang Pilipinas, hindi lang isang klase ng multirole fighter aircraft ang pinaplanong bilhin. Sa Abjas 39 Gripen MRF ng Sweden, sureball na nga ba para sa MRF acquisition project? Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Base sa report ng Inquirer, sa sarili nitong military sources, ang multirole fighter project para sa Philippine Air Force ay magiging multi-platform. Ibig sabihin mga idol ay hindi lamang isang model ng fighter aircraft ang pinaplanong bilhin ng Pilipinas. Ayon kay Max Defense Philippines, sinabi nito na ang Philippine Air Force ay ikukonsidera ang at least dalawang klase ng fighter aircraft para sa mahigit na 40 units ng MRF requirements. Base nga po sa recent agreement ng Sweden at ng Pilipinas, ay nakalagay dito na ang brand new na sa Abjas 39 Gripen ang isa sa model na ipoprocure ng Pilipinas. Ito nga po ang posibleng kauna-unahang acquisition project para sa mga MRF. Isang indikasyon na nga po ito mga idol na ang Philippine Air Force ay tinitignan din ang mga gamit ng F-16 Fighting Falcons upang punan ang naging gap para sa acquisition project ng mga fighter aircraft. Habang ang para naman sa second MRF platform ay potential nga pong mag-acquire ng mga brand new na F-16 Block 70 Viper na magiging apparent para sa Philippine Air Force acquisition ng mga F-16. Gusto nga po ng Department of National Defense ang isang reliable at durable na fighter aircraft. Patuloy pa nga rin pong inaantay ang kumpirmasyon ng Estados Unidos para sa planong foreign military financing grant na nagkakahalaga ng $3 billion para sa Pilipinas mula 2024 hanggang 2029. Ang grant nga pong ito mga idol ay magagamit lamang ng Pilipinas sa pag-acquire ng US-made weapon systems. Ang isa pa nga pong potential na MRF platform para sa Philippine Air Force ay ang KF-21 Boramae ng South Korea. Ayon nga po sa South Korea ay willing silang gawing priority ang Block 1 o Block 2 production order para sa Pilipinas. Bagamat patuloy pa nga rin pong kinukumpirma ang balitang ito mula sa iba't ibang mga sources. Mga idol, siguradong uunahin ng Philippine Air Force na makapag-acquire ng mga brand new na multirole fighter aircraft para sa kanilang acquisition project. Mas tumataas nga po ang tsansa at mas pumapabor ang acquisition project na ito sa Abjas 39 Gripen ng Sweden. Ito nga po ay dahil bukod sa mas mura ang mga eroplanong ito ay mas maraming units ang ating ma-acquire at mas mabilis itong madideliver sa ating bansa. Ngunit dagdag option nga rin po ang pagbili sa mga segunda manong F-16 Fighting Falcon mula sa third party source. Hindi nga po ibig sabihin nito mga idol na kapag bumili tayo ng mga segunda manong eroplano ay hindi na matutuloy ang acquisition para sa mga brand new na fighter aircraft. Dagdag unit nga po ang mga second hand na fighter aircraft na ito upang punan ang naging gap sa acquisition project ng ating bansa. Dahil base nga po sa timeline ng Philippine Air Force ay dapat marami ng fighter aircraft ang na-acquire ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ngunit sa nakikita natin ay ni isang fighter aircraft ay wala pa tayong na-acquire mula sa Estados Unidos o sa Sweden. Kaya't plinano na nga po ng Philippine Air Force na pagsabayin ang acquisition project na ito para sa mga brand new na fighter aircraft at para sa mga second hand na fighter aircraft. Posible naman nga po ito mga idol, lalo pat meron namang nakalaang pondo para dito ang ating bansa at mas dadami pa nga po ang pondo ng Pilipinas kapag natuloy ang grant ng Estados Unidos na $3 billion. Kapag natapos na ang acquisition projects na ito, ay posible na nga pong tumuloy ang Philippine Air Force para sa second acquisition ng mga MRF. Dito naman nga po papasok ang KF-21 Boramae na fighter aircraft na dinedevelop ng South Korea. Binibigyan nga po nila tayo ng magandang opsyon lalo pat kaalyadong bansa natin ng South Korea kaya't posible tayong makapag-acquire ng mas murang eroplano. Sa mga acquisition projects na ito ay siguradong mabuboost ang capabilities ng Philippine Air Force dahil dadami ang mga fighter aircraft ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!